ang lahat kahit hindi mo naman. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Tingnan ko, pag-ibig ko na. Ika'y pag-ibig ko na. Mo ako iniwan. Kahit ako ay hindi marapat. Pag-ibig mo ay tunay. Ika'y walang kapatid. Salamat po, Jesus. Tinapos mo na. Ika'y pag-ibig ko lang. Di mo ako iniwan. Kahit ako ay hindi karapat-dapat. Pag-ibig mo ay tunay. Ika'y walang kapatid. Salamat po, Jesus. Tinapos mo lahat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Hindi kasi yung yata. Sa iyong yakap ako'y pinabibitaw. Sa iyong tawag laman ang puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat para sa kaligtasan. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Walang hangganan. Ngayon, bukas at magpakailanman. Aking kasalanan, di na po sa pinayaran. Pinakita mo ang iyong In Mark chapter 9, verse 33 to 37, at sila'y nagsidating sa Capernaum, at nang nasa bahay na ay tinanong niya sila, ano ang pinaka-katwiranan ninyo sa daan? Datapwat hindi sila nagsiimik, sapagkat sila ay nangatatalo sa daan, kung sino ang pinakadakila. At siya'y naupo at tinawag ang 12, at sa kanila'y sinabi niya, kung sino man ang ibig na maging una, ay siyang mahuhuli sa lahat at lingkod ng lahat. At kinuha niya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila, at siya'y kaniyang kinalong, na sa kaniya'y sinabi niya, ang sino mang tumanggap sa isa sa mga ganitong maliliit na bata sa aking pangalan, ay ako ang tinatanggap, at ang sino mang tumanggap sa akin, ay hindi ako ang tinanggap, kundi yaong sa akin nagsugo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, isinsil niyo po sa aming kaisipan at puso ngayong umaga ang iyong mensahe na mas higit dakila, Panginoon, gaya ng iyong ginawa sa cross. Hinubad mo ang pagiging Diyos para sa amin. Salamat, Panginoon, sa Bible study.
Salamat sa kaligtasan na iyong ibinigay. At ngayon, Panginoon, makikinig po kami at patuloy po namin gagawin sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan. Salamat sa pagiging dakila, higit na dakila sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi po kayong maapo. Kumusta po ang bawat pamilya? Ang mga magulang hindi mapakali na hindi papagalitan ng mga anak araw-araw. Tama po ba? Tapos yung mga estudyante naman ay nagsusumikap sa pag-aaral pero mayroong mga temptation. Yan po yan. Kasama po yan. Sa atin din po mga nagtatrabaho, kumusta po kayo? Nananakit pa ang katawan? Okay lang? Sa atin pong mga may sakit, salamat sa Panginoon at pinagaling. Palakpakan po natin. Sa atin po ngayon na walang pera, huwag po kayong mag-alala. Dahil hindi lahat ng araw wala po tayong pera. Ang mahalaga po, mga kapatid, may gininhawa. Ano nga sa iyong katabi, hinga-hinga ng malalim. Kasi hindi lahat po ng araw na wala po kayong pera. Hindi lahat ng araw na wala po tayong trabaho. Hindi lahat ng araw ay bigo po tayo sa ating mga pagmamahal. Yung mga nagmamahal po dyan, congratulations. Brother Jay, ayan. Pinapakilala po natin, sabi niya, proudly, si Sister, ang ating pong bisita kanina, Sister Regine. Paki-flash nga po, pakibalik nga po sa ating media para mas pamanin po, Pastor, sa inyong middle name, ha? So, mahalaga po, ilagay din po natin yung middle name, ha? Para at least mas mahalaga. Ang pronunciation is pula at saka Regine. Ganun po yan. Lindayaw. Tagapunta po siya. Sabi po ni Pastor, nabulong sa akin kanina. Tamang-tama, Regine, ha? Mamayang hapon, nandoon po kami doon sa punta. Okay? At gagamitin ng Panginoon. Ikaw rin, gamitin din po sa iyong mga pamilya po doon. Nandun ang pamilya mo sa punta? Ayan. So, sa September, sa launch ng September, mayroon na po tayo na tagapunta. Palagpakan po natin ang ating punta. Dahil po ang oras natin nakuha ng inang tinatawag po natin na balitaan. Kasi hanggat maaari mga kapatid, sinaayos natin yung oras po natin, hanggat maaari 30 minutes para sa Bible study, 30 minutes para sa maximum, para sa mensahe. Dahil po ang lahat po iyan, napakahalaga yung ikot ng orasan. Ilang segundo mayroong namamatay. Tama po ba? Ilang segundo, bawat segundo po yan, mayroong 50-50. Bawat segundo may luhaan. Bawat segundo mayroong tumatawa. Kaya nga, sabi nga rito, the expressions of love is time. Kung mahal mo siya, kailangan mo siya ng oras. Hindi po pwede mga kapatid na para sa mga tatay, sinasabi ko nga po yung kina-counsel ko, maglaan po kayo kahit once a month kasama ng iyong anak. Punta tayo doon sa mga park. Once a month, pag-iipunan po natin yan para ang bata magiging masaya po siya. Kayo po nag-uusap-usap, nagpaplano para sa pamilya. Hindi po natin pwedeng igugol lahat sa ating pong mga trabaho. Hindi po pwedeng igugol lahat natin sa ating pong mga negosyo. At the end of the day, ang dami mong pera, kulang sa, kulang sa oras. Hindi yung andun na tayong naghihingalo na, saka natin tawagin yung ating mga kapatid. Kasi wala nang halaga ang pera, anuman meron ka sa mundong ito, kapag ganun na ang sitwasyon sa ating buhay. Ma-realize natin that God is very precious that moment. Sabi niyo pong tatandaan niya. Kaya as long as nabubuhay tayo, binibigyan tayo ng lakas ng Panginoon, we give our best as we can para sa Panginoon.
Kasi pag binigay po natin ang best para sa Panginoon, ang Panginoon bababa siya ng mga panalangin para sa ating pamilya. Kaya nga sabi niya, unahin ninyo ang kaharian ng Panginoon at ang katwiran ng Panginoon maghari sa buong pamilya, and the rest will follow. Gusto mo ng pangarap? Unahin mo ang Panginoon. Gusto mo makapagtapos? Unahin mo ang Panginoon. Gusto mo maging malago ang negosyo mo? Unahin natin ang Panginoon. Amen? Amen? Kaya sa araw ng Sunday, hindi po pwede na, Lord, i-compromise pa natin, hindi mo na ako magsisimba. Malaking kitaan kasi pagka Sunday. Ganun po yung bulong ni Satanas. May 1 million ka, huwag mo na magsimba. Tapos sisimba ka doon, ang dami doon mga makikita mo yung kaaway mo. May mga ganun bulong si Satanas, mga kapatid. Hindi ko, andun kasi siya parang, tika mo na, palipasin ko muna ang 1 buwan. Hanggat hindi siya lumapit sa akin para humingi ng tawad, hindi muna ako papakita. Ayun naman si Satan naman, ang gagawin niya, pero dito ka, kumikita ka dito, doon. Sasakit lang ang kalooban mo. May mga ganun ba? Or sa mag-asawa man, mga kapatid, minsan bigat na bigat po tayo. Bakit pagdating ng Sunday, parang ang hirap po natin lumakad pagdating sa church? Why? Because of the love. Yung ugat ng pagmamahal. Kaya nga sabi ko, exhortation ko sa mga music, si Pastor, hindi pwedeng bayaran ng halaga. Kapag ikaw ay may pagmamahal dito, everybody, hindi pwedeng bayaran ang iyong paglilingkod. Amen? Kaya nga sabi ko po sa inyo, kahit walang sahod, pakainin nyo lang kami. Ito yung mga at hindi tayo papayagan ng Panginoon. Lagi yung pong tatandaan. Imagine mo, pupunta dito si Pastor. Emergency po yung pagpunta ko po rito. Pero ipinakita ng Panginoon, yung plano ko, hindi pala yung plano ko ang dapat masunod. Kasi ang plano ko, dahil ang aking pong ninang Edna ay natapos na ang kanyang misyon dito po sa Lipa. At very malapit po ito sa akin, sa buhay ko. Naging magulang namin, si Teo. At alam po ninyo, yung testimony na during the time, nag-decide ako na wala akong sa pagiging pastor, love gift. Sige, magsasama-sama tayo. Ginamit ng Panginoon si Ninang Edna. May gatas ka, hindi pa nagsasalita ng kami. At during the time na, tawag nito, ginamit ng Panginoon. At naniniwala tayo kapag ipinakita natin yung puso sa mga paglilingkod. Ano man ang trabaho mo ngayon, struggle man tayo mga kapatid, may sakit ka man, kapag inuna natin ang Panginoon, everything will follow. Palakpakan po natin. Salamat sa Panginoon. Grabe. Kapunta ko ng eroplano dito. Alam po ninyo, pag nagbuka po ng medyo malapit-lapit, minimum 10,000. Pero para papadala mo ako doon, hindi lamang kasi ginamit lang po si Ninang Edna para ipakita yung lawak ng ministeryo. Magpuproduce tayo ng mga church, marami pang kaluluwa na lumapit sa Panginoon para pagdating ng Panginoon, sama-sama po doon tayo sa langit. Tingnan mo yung katabi, mukha na bang langit o mukha pa mo? Iyan po yung Bible study kanina. Ang sabi ng Panginoon, si Jonah, ginamit siya para hindi mapahamak yung mga tao kasi makasalanan. Kasi kapag lagi tayong namumuhay sa kasalanan, anong mangyayari? Mapapahamak tayo. In the future thing, ayaw ng Panginoon na hindi tayo mapunta sa langit. Ganun lang po, kasimple po yung Bible study. Ganun lang po, kasimple yung good news. Kapag hindi tayo sumunod, kagaya ni Jonah, pinakain po tayo sa dilis. Ano ba yun? Malaking isda pala. 3 days to represent that Jesus Christ died. In the resurrection day, na-resurrect siya, nabanhaw para sa ating mga kasalanan. Kasi yung pag-upo po ninyo yan, yung pagmamahal po ninyo yan, hindi yan sa atin. Iyan yung pagmamahal po na iyan po ay galing sa Panginoon. Wala po tayong credit nito. Kami po na mga lingkod ng Panginoon,
hindi po namin ipagyayabang yung ating alam. Dahil mayroong grasya ang Diyos para sa bawat isa po sa atin. Amen? Ayan, Regine. Ano yung pronunciation? No? Basta Jean na lang. Okay lang? Jean? Okay. Ang prayer ng Panginoon, sana hindi ma-expire. Patuloy po natin na patuloy po natin na ipagpipray po yun. Okay, i-flash po natin. Kanina pa. Ayan po. Introduction po ni Pastor. Madali lang po yun. Heart of a servant. Lagi po natin, saan man tayo mapunta, lagi po dapat natin yung puso ng Panginoon sa paglilingkod. Hindi tayo matatalo nito. Sa akin pong karanasan, 47 years, by the way, salamat po doon sa mga nag-greet sa akin. Yung 10-year anniversary po namin ni Sister Flor at saka nung July 2 at yung birthday ng iyong lingkod. Salamat po sa pagpapaabot po ng regalo. Hindi pa naman na-expire. Pwede po naman na by Martes po ako aalis. Babalik. Pwede po kayo magpaabot. Ano po? So, heart of a servant, wala po tayo talo po dito. Bakit? Ito po yung binasa ko kanina. In Mark chapter 9, nagtatalo-talo sila. Kasi ang kwento sa preceding verse sa taas, si Jesus Christ mamamatay at mabubuhay sa ikatlong araw. Ngayon, itong mga apostoles, alam po ninyo, very close na yung mahal mo sa buhay. Pag makaramdam na magpapaalam na sa iyo, alam mo, hindi na tayo magtatagal dalawa kasi ako may taning na ang buhay. Anong feeling? Yung katabi mo, huwag na i-illustrate natin kung may taning na kasi baka hindi kayo babalik. Ako na lang. Example, bukas na lang, may taning na. Sabi ng doktor, wala nang imposible. Bukas na lang, hanggang bukas na lang ang buhay mo. Ano lang gagawin mo? Hingi na lang tayo ng miraculous sa Panginoon. Iyon na ang nararamdaman ng mga apostoles. Nagsisikuhan, habang nasa daan, nagtatalo sila. Ngayon, sinong pinakadakila? Sinong tawagin na ipopromote? Parang ganun, di ba? Parang may mawawala, pero sino ang pwedeng mamuno? Saan nasimulan ng ating Panginoon? Alam po ninyo, the greatest is a servant of all. Yung iniisip natin na marunong tayo, marami tayong alam, degree holder, doctorate, pero ang sabi dito, a greatest is a servant of all. Yung word na perfect humility. Yung pagiging kaya mong mag-adjust. Amen? Yung ikaw yung a-adjust sa iyong kausap. Halimbawa, alam po ninyo yon, yung nagyayabangan na, nandun ka sa ilalim. Hindi yung nagyayabangan siya, sabi noong yung bunga ng kanilang po dun, ang lalaki, ang prutas. Si Juan, sabi niya, nainis siya kasi nagyayabang. Doon sa amin, yung bayabas, may ganito kalaki. Ang sumobra dito, bubukol na. Nagyayabangan kasi malaki yung prutas, wala siyang ipagyayabang. Pero uulitin mo pa, magyayabang ka na. Doon sa amin yung prutas, yung bayabas, ganito na kalaki. Ang sumobra dito, tatamaan na. Yung parang ganun. Sometimes, mga kapatid, ang pag-aaway, lagi po nating tatandaan, ang pagiging hindi magkasundo, it because of hindi naintindihan ang sabi ng Panginoon. Kung gusto mo maging dakila sa harapan ng Panginoon, you have to serve first. Kung gusto mo maging mauna, maging huli ka. Alam po ninyo, mahirap ito, struggle ito. Lalo na ngayon, halimbawa, alas 12 na yung tapos natin ng Sunday, nasubrahan. Tapos may kainan. Anong inisip mo? Gutom ka na. Magpapahuli ka pa ba? Ibang usapan na yun. Lalo na may sakit ka na, ano tawag na to? Yung sa tiyan? Oo, hindi ba? Tapos may titake ka pa na gamot. Tapos, siyempre, uuna ka ng pagkain. Kasi isi-save mo yung sarili mo. Pero ang totoo nito mga kapatid, sa harapan ng Panginoon, ang sabi niya, ang pinakadakila, yung kayang maglingkod sa pinaka gaya ng ating Panginoon. Diyos ng mga hari, hari ng mga hari.
Pero alam po ninyo, ang kanyang kapanganakan, hindi po sa Asian Hospital, sa St. Luke. Maswerte tayo pag ipinanganak sa St. Luke, tapos sa Asian Hospital sa Alabang, na 500,000 ang pag tumagal ka doon. Pero si Jesus Christ, saan ipinanganak? Pinakita niya na ano man ang kalagayan niya, gaya ng ating Panginoon. Bakit? Sabi dito, the greatest is servant of all. Sabi sa slide dito, mga kapatid. Ate Tricia, alam. May dalawang bagay na nais ipaabot ang ating Panginoon. Sabi dito, if anyone would be first, he must be last of all and servant of all. Alam po, pag ganito yung ating mindset, mga kapatid, ay hindi po agad ito madali. At ini-exercise ni Pastor, dati rin magiging ano din si Pastor, sutil din, hindi nagpapalamang, gusto rin talagang manlamang. Pero alam niyo, pag lumalalim tayo ng pagmamahal ng Panginoon, makakayanan po natin na magiging huli tayo pagdating sa paglilingkod. Hindi pa nga kinakailangan pa na i-acknowledge pa na, oh, kasi yan, kasi ako yan eh. Kasi yung mga pansin ninyo, may mga donation, nakita nyo sa mga upuan, may mga pangalan, donated by family, mga ganun. Tapos yung mga project, makikita nyo, project ng building, even sa government, project of, may mga pangalan doon. Pero ang sabi ng Panginoon, mas maganda nga na hindi ka na nababanggit. Bakit? Ikaw, para sa mata ng Panginoon, ikaw yung pinaka. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Pangalawa, ang sabi dito, magiging bata. Ang sabi ng Panginoon sa mga alagad, nagtatalo-talo kayo kung sino ang dakila sa inyo, kinuha yung bata, sana magiging kagaya kayo ng bata. Ano meron sa bata? Ayun po yung A, B, C, D, F, G, H, I, J. Kanta po tayo. L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Ano po yan? Availability, brave, content, empathic, forgiving. Ano meron sa bata? Hindi tumatagal pag nag-aaway, batik. Daling kausap. Pag inutusan mo, madaling sumunod. Ayaw ko lang po sa inyo. Yung ang innocent, ang pinaka-culture, ang pinaka-attitude ng bata, yun. Madali siyang kausap, madali siyang mapatahan, madali siyang utuin, mga ganun ba? Ang gusto ng Panginoon, if you serve, kung ikaw ay maging dakila sa harapan ko, maging kagaya tayo ng attitude ng bata, maging inosente pagdating sa kasalanan. Dapat mahiya tayo kapag gumawa tayo ng kasalanan. Huwag tayong mahiya kapag gumagawa tayo ng paglilingkod para sa Panginoon. Amen? Pag sinabi ka, pray ka, huwag kang mahiya rito para sa Panginoon lang. Lord, magpipray ako, mag-volunteer ako. Bakit? Pag nakita ng Panginoon, dadakilain ka sa harap ng Panginoon. Mas maganda yung mahiya ka, ay ayaw ko nang magkasala. Pag uwi ko ng bahay, mahiya ako sa Panginoon. Hindi ako magkakasala. It's because, in 1 John chapter 3, verse 9, i-jot down niyo po yun. Ang may binhi at iniligtas ng Panginoon, hindi na sila namumuhay sa pagkakasala. Tandaan po ninyo, hindi na natin sabihin sa Panginoon na, ay hindi na ako guarantee na makakasala. Pero iba po yung namumuhay ka sa kasalanan, sinasadya araw-araw, at ibinubuhay ang kasalanan araw-araw. Pero yung mindset mo, paglabas mo ng bahay, napaparalangalan natin ang Panginoon, napapaglingkuran natin ang bawat isa, at dinadala natin sa presensya ng Panginoon. Yung makasalanan, dahil ginamit ka ng Panginoon, nagbabago yung buhay niya kapag na-influence mo. Hindi yung Kristiyano tayo, hindi siya Kristiyano, pag dumikit ka sa Kanya, maya-maya, ikaw yung nawawala. Amen doon mga kapatid. Yun po yung gusto ng Panginoon sa bawat isa po sa atin.
maging huli. Kaya nga, tandaan po ninyo, kami po ng mga pastor, sabi nila sa akin doon, gano'n po yung habit ko. Pagkainan, ako po pinakahuli. Pero alam po ninyo, ang ganda ng benefit pag huli. Bakit? Ano benefit ng huli? Pag ang sabi ko, itong usapan natin, ang matitira kay pastor lahat yun. Huwag kang, huwag kang babalot-balot. Pero alam po ninyo, pag nakita ng Panginoon, yung puso natin, mga kapatid, hindi. Kapag ang puso nating mapagbigay, ang puso nating mapagmahal, at naglilingkod sa mga tao, ang iyong hindi madaya. Hindi ka iiwanan ng Panginoon. Minsan nga maranasan po ninyo, kunti na lang yung pera mo, yun na lang ang pera mo, may nakita kang tutulungan, parang struggle pa sa'yo na ibibigay ko ba to? Pero naawa ako sa kanya at ibinigay mo, example 500, pero pag uwi mo ng bahay, 5,000 ang kapalit. Pero huwag mo naman i-deal na may tutulungan ako, may 5,000 ako. It's because of love. Sabi rito, sa sunod, Jesus our example in terms of serving, in terms of suffering, in terms of loving, in terms of forgiving, in terms of living. Hindi ko na kailangan pang ipaliwanag yung mga kapatid. Kasi araw-araw, every Sunday, yan yung pinapatutuhanan, yung lecture natin, yung message natin. Ang gusto ng Panginoon, magiging kagaya niya. Bakit? Gusto niya, hindi pwede ang langit para sa mukhang Satan. Hindi pwede papasok po doon ang mukha ni Satan. Kaya ang gusto ng Panginoon, dapat maging kamukha ka niya. Kapag tingin sa iyong katabi, kamukha na po yan. Hindi pwede. Kaya po, ang ginagawa po ng bawat isa po sa atin, ng bawat leaders, mga servant leaders, inihahain ang pagkain ng salita ng Panginoon. Para nagkakasala, ano po tayo ng kasalanan nung nakaraan, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Uulitin ko po sa inyo mga kapatid. Iba po yung namumuhay ka sa kasalanan, ha? Kaya po doon namumuhay sa kasalanan, ngayon pa lang, magbago na kayo. Bakit? Anong sabi doon sa warning kay Jonah? Pati yung hari, Jonah, papatayin. Gusto ba ninyong papatayin pag nagkasala kayo? Yung parang nagkasala kayo na gano'n na. Patay na agad. Hindi na nakapag-forgive. Yun yung mahirap nun. Yung ando ka sa namumuhay sa kasalanan. Wala na. Mahirap na yun. Ano sunod nun? Pagbalik ng Panginoon, ang sunod nun, wala nang forgiveness. Wala nang mercy. Pagdating ng Panginoon, segregate na yung mga, sa Panginoon, doon na. Ibabato, ano na doon sa langit. Yung isa, sumablay ka. Wala na, pasensya na. Wala nang tawaran pulo. Wala na, patawad. Patawad po, Panginoon, patawad. Patawad ka dyan. Ngayon pa lang, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, ang kasalanan, hindi po yan joke. Ang pagkakasala, hindi po yan joke. Kasi bakit? Hindi ka man mamatay ngayon, maghihirap ang buhay natin. It is a curse. So, pag-iskan nyo yung buhay nyo, kumusta ang buhay natin? Masaya ka ba sa buhay mo ngayon? Yes. Masaya ka ba? Yes. Talaga lang, ha? Ayusin nyo, siguraduhin natin. Kasi kung hindi ka masaya, meaning to say, may mga bagay ka na aalisin sa ating puso, sa ating isipan. Kasi pag laging wala kang pera, lagi kayong nag-aaway, para pagdating mo sa bahay, impyerno, yun yun. Yung parang ayaw ko muna umuwi ng bahay kasi pagod na nga ako sa trabaho, pero bahay pa parang, ano yung demonyita. Yun po yun. Ang sabi ng Panginoon, to be perfect humility like Jesus Christ. Sunod po natin. Nagtatapos na po tayo. Kinakailangan, pag ganun ginawa mo, may impact yan. Kahit saan ka trabaho, yung pagpasok mo pa lang sa, first time mo pa lang kausap siya, pag ikaw ay mapagpakumbaba, ang lakas ng impact niya. Yung pagdating sa kainan, nauna na yung mga
magnanakaw. Ano ba yun? Nauna na yung matakaw, hindi pala magnanakaw. Ay, hindi. Mag-relatives naman kasi yan, yung magnanakaw at saka matakaw. Ano yan? Pamilya yan eh. Yung sinungaling, pamilya yan eh. Magkaano na sila eh. Magkaiba-iba lang sila ng level. Pero kung sasabihin mo, sige, itong ulam ko, sa'yo na. Alam mo yun? Tatanim sa isipan niya yan. Itong taong ito, may impact sa buhay ko. Na kahit kunti na lang ang kakainin na lang niya, ibinigay pa sa akin. At alam niyo naman, yung ating mga Pilipino, ang kultura ng mga Pilipino, kapag natulungan ka, tatanawin niyo ng habang buhay. Tama po ba? Pag ginawan mo ng mabuti yung kapwa mo, tatanawin niya ng habang buhay yan. Pero pag ginawan mo ng masama, tatanawin niya rin ng ano yan. Ikaw pa naman yung habang buhay. Ikaw yung pumutol ng pa ako. Huwag kang magpapakita sa akin. Puputulin ko yung liig niya. Yun yung impact. Kasi ang sabi ng Panginoon, ang gusto pala niya, kapag ikaw may humility, may pagmamahal, hindi na kailangan ikaw parangalan, dakilain. Yung mga tao mismo sasabihin sa iyo, yung tao niya may totoong Panginoon niya. At alam niyo po, kapag may totoo kang Panginoon, nagbubunga. O, sabihin mo sa katabi mo, nagbubunga. Pag tinanong ko po sa inyo ngayon, kumusta ang bunga ninyo? Kapitbahay ninyo, kumusta? Yung, alam po ninyo, pag uwi nyo ng bahay, ang kapitbahay mo, pag hindi magandang bunga mo sa kapitbahay, pero pagka magandang bunga mo sa kapitbahay mo, bago man lang ikaw papasok, uy, Mari, parang hindi nagkita na araw-araw mo nagkikita. Pero nga pagka hindi magandang bunga mo sa kanya, yung influence mo sa kanya, parang ayaw. Maging sa trabaho. Maging sa mag-asawa, mga kapatid. Alam ko mga kapatid, pag lagi kayo nagpapa-counsel kay pastor, ang advice ko lang, basa kayo ng salita ng Panginoon. Please, devote yourself in the Word of God. Para pag lagi po tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon, ang unang sasampalin, tayo na nagbabasa. Ikaw kasi, pag sabi nito, magpatawad. Ikaw sasampalin, hindi ka napapatawad eh. Alam niyo yung 1 Corinthians chapter 6 verse 9, bawal magsisinungaling. O sino sasampalin? Kung ikaw, ano sisinungaling? Sisinungaling ako? Ikaw yung nagbabasa. So hindi masakit yun kasi hindi sinasabi ng kapitbahay mo. Mas masakit kasi pag naririnig mo ng kapitbahay mo, ikaw sinungaling! Babaero! Ang sakit nun pag iba ang nagsasalita. Pero pag nagbabasa ka ng Bible, hindi makakapunta sa kaharian ng Panginoon ang mga ito. Sinungaling, naglalasing. Ando po yan sa 1 Corinthians chapter 6, verse 9. May 10 po doon na hindi makakapunta sa kaharian ng Panginoon. Hindi ko nababasahin ng iba. Sasabihin, Pastor, nasasaktan ako. Yung mga nanonood, huwag mo nang diinan, Pastor. Masakit na. Kasi namumuhay sa kasalanan. Pero pag namumuhay ka sa hindi kasalanan, living in faith, alam mo yung mga kasalanan na nababanggit yon, magiging papahala sa iyo. Sabi mo, praise the Lord! Sino po rito nabubuhay sa kasalanan? Walang aamin. Sana may karoon tayo ng impact sa kasalanan ng Panginoon. Sunod po natin mga kapatid, ang sabi rito, yung time, very important. Truth, initiative, management, ang impact po niyan, kung pinapahalagan natin oras ng Panginoon. Lagi niyo pong tatandaan, wala po talaga tayong sariling oras. Si Lord ang may sariling oras. Kapag nakadikit po tayo sa oras ng Panginoon, mayroon tayong tamang katotohanan. Tama? Pag mayroon tayong ginagamit natin ng tama yung oras ng Panginoon sa buhay po natin, mayroon tayong magandang initiative. Hindi na kailangan papagalitan ka pa para sumimba. Kasi alam mong tama. Pag Sunday. Hindi po pwede na, saan ka pupunta? Hindi na pwede, big deal ngayon na, saan ka pupunta? Sasabihin mo pa, saan pa nga ba? Diba? Di parang eroplano lang yan. Diba? Tapos yung asawa, tatanong pa, tumayo, saan ka pupunta?
Wala namang ibang pupuntahan, CR lang naman. Alam mo, pag sa aeroplano, lumabas ka, ano mangyayari sa'yo? Tatanong ka pa, saan ka pupunta? CR lang naman ang pupuntahan eh. Unless na lang kung magpapakamatay ka. Gusto mo sumama? Truth, Initiative, Management, Eternal. Alam po ninyo, pag dinala po ninyo ito sa family, maganda po yan. Unang-una, pag sabing tama, hindi mo pwedeng paghaluin ng mali. Pag sinabi natin di kulor, huwag mo lalaban ang puti sa di kulor. Bakit ano mangyayari? Oh. Sino ang, sabi sa per se yung, mas madali kasing maintindihan pag sabi, sino tanga? Diba? Hindi yung damit ang tanga. Bakit ko nasabi yung word lang na, yung, gusto kong diinan lang. Kasi even sa Biblia, pag sinabi ng Panginoon, pag nagalit ang Panginoon doon sa mga nagtitinda sa simbahan, anong ginawa niyo sa simbahan? Ginawa niyo negosyo? At yung mga pareseo, ginawang mga buang-buang kayo, mga ano kayo, di ba? Si Apostol Pablo, sabi niya, isumpa yung mga hindi sa katotohanan. Kasi gumagawa ng hindi maganda. So ito po, yung time na ito, i-manage natin. May problema ka sa family, hingi ng prayer sa Panginoon. Panginoon, bigyan niyo po kami ng wisdom. Paano ko po ma-schedule yung family ko? Baka naman kasi, puro kayo trabaho, puro tayo trabaho, puro tayo habol sa pera, wala na tayong panahon sa ating anak. Puro tayo habol sa trabaho, wala na tayong panahon sa asawa. Kasi sa Cebu kasi, ang asawa rito, lalaki, babae. Sa Cebu kasi, ang lalaki is bana. Ang asawa, babae. Kaya medyo nag-iisip ako na, bana. Hindi po, may ano doon, may magkaiba. Pero sa Tagalog, asawa, lalaki, babae, pwede niya. Kaya sometimes pag ang asawa natin, ang lalaki, babae, minsan alam po may naglalambing yan. Pero hindi lang minsan tayo ng mga lalaki, yung love language, kapag sinabi, isama mo naman ako doon, isamahan mo. Pag sinabi, punta tayo doon, samahan mo. Bigyan mo ng panahon. Hindi pwedeng, yung salita ba na, uy, marami na tayong anak, lalambing-lambing ka pa, matanda ko na. Ganun, di ba? Yung lalambing na, pag naglalambing yung asawa, ayun. Huy, manahimik ka! Pagod ako! Walang kalambing-lambing na. Tama po ba? Sometimes, ano mangyayari nung isa? Anong gusto mo? Saan ako maglalambing? Sa iba? Pag ikaw naman, sa iba naman maglalambing, ano sasabihin mo? Uy, nagsiselos ka. So, lagi niyo pong tatandaan. Be a servant of all. Sa iyong asawa, sa iyong ano, para tanungin mo naman siya. Sometimes kasi, Sister Flor, tinatanong ko, kung saan mo gusto? Natanong niyo na ba sa iyong partner? Yung saan mo gusto? Hindi yung Shopee na naman. Ano tawag dito? Lazada na naman. Buti pa ang Lazada at Shopee, binibigay. Pero sa asawa o sa ano, wala man lang, hindi man lang nagtatanong, anong gusto mo? Tapos sasabihin, ang gastos-gastos mo. So, ganun yun. You have to serve with love. Hindi naman kawalan sa iyo na kahit kunting panahon na pwede mo siyang intindihin. Tama po ba? Sa alam po niya, saludo tayo sa mga nanay. Madaling araw pa lang, anong ginagawa nila? Nagsasahin. Ang isip nila laging, paano ako makaano sa bata? Tapos pagdating pa ng asawa, ayaw ko kung aasikasuhin pa ba ninyo, baho-baho na. Bahala ka. Hindi, dapat vice versa po yan. Hindi, matagal na kayo sa ano ninyo. Para pagdating sa, saan ka galing? Sa Imbornal? Yung dapat, pag mayroong kang, kapag mayroong kang tamang paglilingkod, lahat turn into positive way. Mabaho ka, mahal. Halika muna, paliguan kita. Gusto mo sabay tayo? Ito po niya, di ba? Wala kang pera? Halika, mayroon akong 5 piso dito. Gusto mo, hati tayo. Yung mga something ba na salip na yung problema, bibigat, pero dahil kayo magkasama, pagtulong-tulungan natin. Amen? May problema tayo, tara, pagtulong-tulungan natin.
Hindi naman pwede yung kapitbahay na tutulong nito. Ayaw din. Hindi mo yung tatawagin mo, may problema kami, kapitbahay. Pwede mo samahan niyo kami. May problema niyo. Sinama niyo. Pwede lang siguro ano niyo po sa amin, ng mga leaders. Pero, what does it mean? You have truth, initiative, management. Ang lahat yung ginagawa mo, ano yung impact na yan para sa kapurihan ng Panginoon? Eternal. No? Hindi lamang binibigyan mo siya dahil gusto mo in return, mayroon kang natatanggap. Ang pinaka-the best niya, pag namatay ka, anong sasabihin sa'yo sa kaba mo? Ay, salamat. Ay, hindi yung sasabihin natin na, ay, namatay siya, sayang naman siya, napakabait pa naman. Hindi, pag namatay ka, mirisi. Yung tao, yung ibang makikita niya, sana ako rin. Yung namatay ka, ipagpapatuloy namin yung iyong kabutihan sa iyong pamilya, kapitbahay, sa iglesia, kung ano yung paglilingkod. Kagaya po yung si Ninang Edna, siya rin isa sa church planting, nag-motivate din sa akin. Siya rin na tumulong doon na financially para magkaroon ng church sa Lipa. Dinonate niya yung, malawak niya yung lupain doon, binigyan ng yung ministro, mga workers, doon na sila nakatira. Binigyan ng sasakyan. Ako lang, inaantay ko kung bibigyan din ako. Pero hindi po sa kanya mga galing. Kundi sa Panginoon. Kung sasakyan lang din naman, marami naman ako, magpapahiram naman kayo sa akin, di ba? Pag pahiram ng sasakyan ninyo, pahiram ng pera ninyo, ibabalik din ni Lord. Tama? Di ba sabi sa Biblia, kung sino yung nakautang na hindi pagbayad, sino ang babayad? Sabi si Lord ang magbabayad. Pero huwag kang kapal ng mukha, ha? Hindi sasabihin mo, pautang naman, o hindi ka magbabayad, ano sa Biblia, sinilid mo kay Lord. Ewan ko lang, o hindi kayo mag-aaway dalawa. Depende yan sa nakakaintindi. Pero kung kami ni pastor, mga elder, pwede yung ganon. Pero kung hindi Kristiyano, baka anuhin ka ng baril. Ang iba, baka anuhin ka ng tabak. Huwag kang lalapit sa akin, ha? So, truth, initiative, management, vision. Tingnan po natin ang sunod. Ang sabi dito, Colossians chapter 3, balik. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na para sa Panginoon kayo naglilingkod at din. Lagi niyo po itong tatandaan, anak. Kapag ginagawa mo ang lahat, huwag yung nag-i-expect ng in return. Ito po yung lagi nangyayari po sa akin. No matter what, pera man yan. Ang mahalaga, na-execute mo yung tama na maganda yung paglilingkod mo. Bakit? Si Lord ang bahala naman. Nakita niyo kay Pastor? Kami man, hindi tayo nag-ano ng Pero ang Lord, hindi ang kamay niya na para hindi ibigay para sa iyo panalangin. Amen. Kung sasakyan, bibigyan ka ng sasakyan, pero unahin mo muna, magtrabaho muna. Tama? Maglingkod muna. Magsipak. Magmahal. Sabi dito, para sa Panginoon. Ang sunod po rito, sabi dito sa sermon application, challenge the world's definition of greatness. Reflect on whether your pursuit of success is rooted is worldly values or serving others. Practice humility. Look for opportunity to serve others in practical ways without seeking recognitions or reward. Value the least of this. Extend grace and compassion to those who are often overlooked or marginalized. Remember God's perspective. Recognize that God values service and humility, and the true greatness is found in the following Christ example. Dito na ako magtatapos, mga kapatid. Next slide, please. Jesus has to once again draw back the difficult rhetoric and encourage them to take a smaller step. Be a leader by serving others. Kung ganun ang mindset natin lagi tayong magiging masaya. Yung nangangarap ka araw-araw, sino yung aking paglilingkuran, Lord? Sino yung aking pwedeng extend ng tulong? Sino pwede ko, Lord, i-lead? Kaya nga yung prayer natin every morning, Lord, gamitin niyo po kami na makapaglingkod, lalo sa mga taong hindi karapat-dapat, sa mga taong nangangailangan. Be a leader by serving others. Kasi pag iniisip po natin, sino ang maglilingkod para sa akin? Sino ang mag-a-appreciate para sa akin? Sino ang magmamahal para sa akin? Sa akin na lang, akin na lang. Ano mangyayari niyo, mga kapatid? Ang tao kasi,
nataniman na ng selfish. Di ba? Pag tinulungan mo, ang react niyan, tutulungan ka rin. Pero pag hindi mo tinulungan at galit-galit pa, anong reaksyon pa niya? Vice versa. Pero baliktad ang sa Panginoon. Nagkasala ka na, re-regaluhan ka pa. Kaya ba nito ng magulang? Nagkasala ang anak, re-regaluhan ng cellphone, re-regaluhan ng anong gusto mo anak. Kasala ka na, over the bakod ka kagabi, madaling araw ka na, halika na, anong gusto mo regalo? Palagay ko wala ngayon dito mga magulang na kundi palo, kundi yung bunganga ba na parang Armalite, yung parang 50 color hindi pa pumapasok yung bata. Tapos ang ginagawa, yung minamachine ka na. Pero ang ginagawa mo ng asawa, pagpapasok niya, nagkasala siya, pagpasok, hikapit ka, halikan, parang hindi na makapagsalita. Maganda po yung defense, bago maganda. Pero anyway, mga kapatid, be a leader by serving others. Again, kung gusto natin maging dakila, pinagpala ng Panginoon, pangarapin natin, kagaya ni Jesus Christ, na maging pagpapala sa bawat isa. Tayo po tumayong lahat. Tayo po yung manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong pagmamahal. Salamat, Panginoon, sa modelo ng paglilingkod. Salamat, Panginoon, na ikaw ay mapagbigay. Salamat, Panginoon, na ikaw ay mapagpatawad. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang nagligtas sa bawat isa po sa amin. And this morning, Panginoon, nawa gamitin niyo po kami na maging daluyan ng iyong pagpapala, daluyan ng iyong mga salita, at daluyan ng iyong pagmamahal na ang mga tao'y makasalanan, magbabago, Panginoon, dahil sa iyong mga salita. And Lord, we pray sa mga nakikinig, sa bawat isa, kung namumuhay man sa kasalanan ngayong Panginoon, isinusuko po namin sa iyo yung kasalanan ito dahil hindi po ito karapat-dapat sa iyong kaharian. And Lord, salamat, Panginoon, na ikaw ang pinakadakila sa lahat ng aspeto ng pagiging nagpakatao para lamang kami maligtas. Muli, Ama, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So God be the glory. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.